So eto na nga mga kabuli, dahil medyo kalmada na nga ang karagatan, kaya naman hindi ko na nga ito pinalampas, agad na nga akong namingwit ngayong araw. Halos mag-isang linggo nga rin kasing hindi nga ako nakapangisda dahil sa sama ng panahon, kaya naman ang sumapit na nga itong magandang panahon, agad na nga rin akong pumunta ngayon. Malait nga lang kasi itong aking bangka, hindi masyadong kalakihan, kaya naman hindi pwedeng isabak sa malalaking alon, kaya naman kailangang magantay ng magandang panahon. Sulitin habang maganda ang panahon, wag magkuyakoy, sabi nga ng mga katulad kong mangingisda. Habang papunta na nga pala ako dito sa spot kung saan nga ako mamimingwit, ay sinuot ko na nga itong aking mga abubot. Pagkarating ko nga pala dito sa spot, ay humanap na nga ako dito ng magandang spot, sana wag matapat sa maraming bato. Kung maitapat nga kasi ako sa maraming bato, kung hindi agkarabulsot nga itong aking kawil palatang isda ang aking mahuhuli. Pinakawalan ko na nga rin pala dito itong pundo ng aking bangka para hindi ako maianor o maiano. Dating set up pa rin ang aking kawil, dalawang taga ang inilalagay ko sa aking pangawil. Ang gamit ko nga palang taga dito ay 564 at yung nylon naman ay 035. Hindi man agad nakahuli, at nang may nahuli na nga ako dito, buhay na mano, isdang tutuko. Medyo maaga nga pala nang nakapunta nga ako dito sa dagat, dahil itong aking pamain na hipon ay nailado na o binili ko pa kahapon. Medyo tanghali na nga rin kasi minsan dumarating yung nagbibinta ng mga pamain na hipon sa palengke, kaya naman kung ngayon nga lang ako bibili, tanghali na naman ako makakapunta dito sa dagat. At may dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil na buong akala ko nga ay nakadali na naman isang isda, at pagkaangat ko nga dito, isa palang damo o aragan. Ang bala ko nga sana ay dito nga lang ako mamimingwit sa loob. Pero dahil wala ngang masyadong dawi yung isda dito sa loob, at agkarabulsot pa nga dito yung aking kawil dahil palaging sumasabi. Kaya naman naisipan ko nga ditong pumunta na lang doon sa labas o rekur, baka sakaling doon ay dawi. Wala, putol na naman itong bingwit natin mga idol. Walang masyadong dawi dito sa loob. Tumal yung dawi dito sa loob. Kailangan nating lumabas. Kaya naman pinaandar ko nga na naman dito yung aking bangka para pumunta ng labas o rekur. Tayo ng labas mga idol. At pagkarating ko nga dito sa labas o rekur, unang hagis pa nga lang ng aking kawil ay meron na agad dumawi. Papakol o papaagat nga pala ang tawag namin dito, na kadalasang dito nga lamang nahuhuli sa rekur. Parang sinalubong nga ata ako nitong mga isdang papakol dito sa rekur, dahil meron nga na namang dumawi dito sa aking kawil. Siguradong papakol na naman ito ang sabi ko nga, dahil habang hinahatak ko nga ito ay lumalaban, magalaw. Hindi nga pala masyadong lumalaki ang ganitong klaseng mga papakol, ganito lang talaga ang kanilang mga sukat. At may dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil, kaya naman hatak na naman, at pagkaangat ko nga dito, isa na namang papakol. Kahit hindi nga pala masyadong lumalaki ang ganitong klaseng mga papakol, ay napakasarap pa rin nga nitong mga to, dahil ito nga ay matataba. Para sa aming taga dito sa probinsya ng Bulinaw, Pangasinan, ang masarap na luto nga dito ay ginataan. Masarap nga rin pala ito kapag inihaw, lalo na nga yung kanyang atay. 4 na pirasong magkakasunod na isdang papakol nga rin pala ang nahuli ko dito sa record, pagkatapos itong panglima ay isdang takriw. Mapa sa loob man o sa labas nga ng dagat, dito sa amin may nahuhuling ganitong klaseng isda na ang tawag nga dito sa amin ay takriw. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang takriw, kaya naman hindi lang pala isdang papakol ang sumalubong sa akin, pati itong mga isdang takriw. At habang tuloy nga lang ako dito sa pamimingwit mga kabuli, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga nagpapa-shout. Shout out kay Marlinda Turingan at Ligaya Katcho dyan sa Sitio Rumos. Shout out sa Caranza at Francisco family. Shout out sa Tobias family from Alaminos. Shout out kay Greyhounds from Bani, Pangasinan. Shout out sa Espinilla at Casison family dyan sa San Fernando, La Union. Shout out kay Mr. Palengke Vlog from Luciente 1. Shout out kay Ringo Tabahen. Shout out kay John Mar Laso from Cabuyao, Pangasinan. Shout out kay Judy Oziano. Shout out kay John Flocle Nerpio from Balingasay. Shout out kay Marnel Casas. At balik na nga tayo dito sa aking pamimingwit. Nang mahuli ko nga itong isdang rugso, bigla akong nagutom, kaya naman nagmerienda muna ako dito nitong baon kong sliced bread. Masarap nga ito kahit walang palaman, sa sobrang sarap nga nito, inunahan pa nga ako ng langgam. Por Diyos. Kinanit yun. Hanggang ito sa baybay, min kanit. Anong santaman min kanit? Kasi kanit kanong kat pangpabis na din buses ng mga nasyon. At pagkatapos ko nga pala ditong nagmerienda ng baon kong langgam ay sliced bread, ay uminom na nga rin ako dito ng tubig, yung criminal water. Pagkatapos ko nga ditong uminom ng tubig, ay nagpatuloy nga na naman ako dito sa pamimingwit, at nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang papakol. Maraming klase nga rin pala itong mga isdang papakol na nahuhuli dito sa rekur, hindi lang nag-iisa. Ito nga ang kahuhuli ko nga lamang na papakol, ito nga yung klase ng papakol na makulbot yung laman. Kaya naman kapag nagluluto nga ako ng ganito sa gata, ito nga ang una kong inilalagay, dahil makulbot o makunat nga ang laman nito, parang ikaw. Nakahuli nga rin pala ako dito ng isdang nire-reject lang dito sa amin, na ang tawag nga namin dito ay ipos. Nire-reject nga lang at hindi mabinta ang isdang ipos dito sa amin, dahil ito nga daw ay medyo mataba. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isdang papakol, ayos na rin to, pandagdag sa lulutuin kong ginataan. May dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil, halatang hindi ito papakol kasi medyo magaan, at pagkaangat ko nga dito, isa pala itong takriw. Ang kagandahan nga dito sa mga isdang takriw, kapag dumawi ay sunod-sunod, gaya nga ng 3 magkakasunod na nahuli ko kanina. May dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil na buong akala ko nga isa na namang takriw, pero ito pala
pala isang rugso. Hindi nga pala masyadong lumanitak ang dawi ng rugso ngayong araw dahil hanggang ngayon 2 rugso pa lang ang aking nahuhuli. Nakahuli pa nga pala ako dito ng 2 magkasunod na maliliit na papako. Kinuha ko na nga rin pala ito, hindi ko na pinakawalan para kahit paano ipagdating ko sa bahay may pasalubong ako sa aming pusa. Medyo matampuhin rin kasi yung aming pusa kapag hindi ito nakakakain ng isda, tinatamad ito manghuli ng marabutit o daga. Naubusan na nga ako dito ng pamain at hindi ko na nga pala nakuhanan ng video yung ibang nahuli kong isda. Tanghali na nga rin pala sa oras na ito, eksakto na ubos yung aking pamain, lumalakas na yung alon at hangin. Medyo malakas na dun, oh. Medyo malakas na yung agos niya. Uwi na tayo mga kabulay, ubos na ang ating pamain. Tanghali na, bali na dito sa record. Siyempre bago nga ako umuwi ay binuksan ko na nga muna itong lagayan ko ng isda para makita nyo rin itong mga nahuli kong isda. Baka sabihin kasi ng iba makapasnop naman si Kabulay, hindi naman niya pinakita ang lahat ng nahuli niyang isda. Ang karamihan nga dito sa nahuli kong isda ngayong araw ay mga papakol o papagod. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga Kabulay dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking fishing adventure hanggang dito sa dulo. At sana naman mga Kabulay kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman wag nyong kalimutang i-like at i-share. O siya, hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.